Wala tayong narinig. Hello! Ayan. What's up guys? Doc Chris here, the Scrubby MD, and welcome to the Off-Duty Doctors Podcast. First time, medyo hindi na ako nasanay sa pag-intro naman. Kasi medyo matagal ang last na video natin. Sorry guys, medyo naging busy. Clinic-wise, tsaka celebration kasi sa World Family Doctor Day, no? And yes, I am a family doctor and currently in the island of Luzon. Kung gusto nyo lang malaman, yun lang naman ang gusto kong sabihin. Sorry, joke. Topic natin ngayon, ano ba? Sorry guys, may mga backlog ako. Susunod ko na lang habulin yung mga yun. I think yung hypertension, the reaction ko dun sa video on Bombo Radyo, isa yun sa backlog ko. Tsaka yung family planning, I think na putol ako. Tignan ko nga kung saan ako nag-stop doon. And then, anyway, ano pa ba? Sa family planning and to. Yung topic ko ngayon is somewhat simple lang kasi nakita ko to. Actually, last year ko nakita tong picture na pinakita ko. Pero dumadami na ulit kasi yung cases. So, mahalagang matalakay natin. So, this is a case of I think it's a 40-year-old male. Came in dahil masakit yung kanya. Yung dibdib niya. Una, akala ko nga atakiin sa puso. Pero sa labas pa lang, sa triage, pinuntahan ko na. Ang pagkakataong ito, nagulat na lang ako na upon history, sabi niya, nag-start siya 2 to 3 days and then nagkaroon daw ng rash. Then lo and behold, wow, yan. Yan ang rash niya. So it's very distinct, guys. Ay, gusto ko ba titignan to? Ito, no? Very distinct yung rash. Zoom natin. Yan. Pag napansin nyo, sa level ng sugat niya is more on sa dibdib lang. Isang parte lang. May pattern siya or distribution. Okay? Sa neurology or yung nerve root distributions natin or dermatomes tinatawag natin. May pattern yan depende sa nerves. And then dun siya nagkakaroon ng prevalence or recurrence. Dito sa area ng I think T3, T4, T5, T5, T6 siguro or T4, T5. T for thorax or thoracic nerves. So dito sa level ng siguro T5, T6 on the right, no? Right hemithorax or left side of the chest. Right side of the chest, left side. Right side of the chest. Okay, kita nyo dito may mga pockets of pus, vesicles. May nana na siya, guys. Okay? And sobrang sakit. Okay? Sa mga ganitong sitwasyon, ano ba ang kadalasan sanhi nito? Well, isa lang, clinically, when we diagnose this is natawag nating shingles. Okay? Shingles. Kapag sinabing shingles, herpes zoster infection of the T4 or T5, T6 dermatomal level. Now, sobrang hirap naman ng word na herpes zoster sa common sa mga, syempre, hindi siya madalas ginagamit, no? Actually, ito yung adult version or reactivation ng chickenpox, okay? Or varicella. Okay, varicella zoster. So this is your herpes zoster or shingles na reactivate lang yung virus of your varicella zoster to create these lesions. And these lesions may recur. Okay? Kasi ang pagkakaintindi natin dito is nagkaroon either siya ng varicella zoster infection nung bata siya, gumaling, nawala na yung lesion, pero yung unang lesion niya around that area din. And then, during sa pagtanda niya, okay, nung nagkaedad na siya, and nagkaroon na ng mababang resistensya, siguro immune system niya naging down, puyat lagi, umiinom, naninigarilyo, bumaba ang resistensya, bumalik yung virus, na-reactivate kumbaga.
And that imposes the reason why nagkaroon siya ng lesions ulit. Okay? So this is herpes zoster infection. Herpes zoster. Ayan. Punta tayo sa CDC. Punta natin ang varicella. Actually, sa CDC, pag tinignan mo, hanapin mo muna chickenpox because it's the first, okay, in the condition na usually they would get, no? Chickenpox or yung varicella zoster infection. So, it's highly contagious. Paano ba ito nahahawa? So, kung tama yung ginagawa sa bahay, iwasan nyo yung come in contact dun sa lesion at saka yung sa fluid na lumalabas dun sa lesion na yan. Okay? Make sure you wash your hands before and after cleaning, okay, the patient's lesions, no? Kasi yun ay nidus of infection. Nidus meaning yun yung source natin ng infection. So the best way of preventing chickenpox, sabi nga, is have your children vaccinated. Sa mga matatanda, may available na rin tayong vaccine for herpes zoster infection. Okay, you just inquire from your local, okay, physicians kasi usually they will notify kung saan kukuha ng stocks. So ano ba symptoms ito? Typical nga pag napansin nyo sa picture kanina, yan. This is zoster naman. Pero sa chickenpox, usually yung symptoms niya, it would be a rash. Okay, sobrang kate, sobrang may tubig-tubig, magsa-start siya ng tubig-tubig, mapula ang gilid, and eventually magsasara siya or magkakaroon ng scab or tawag dun, lingab, no? So, yung rash, pwedeng mag-start siya from the chest, back, then to the face before it spreads to the hands, okay? So, central, going outside. Okay, usually it takes 1 week, okay, for all the blisters to become scab. And usually yung symptoms na ito would also manifest with fever. Okay, fever, myalgia, tapos very itchy or pruritic yung rash. So, advice din namin kapag nagkaroon ka na ng ganito, lalo na sa mga bata, mga chikiting, huwag lang muna sila pumasok. Kasi tendency is, if may pumasok na may chickenpox sa school, nagkahawaan, yung mga ibang bata na katabi niya, mahahawa. So, pag namami, nakita nyo na may mga ganitong lesions yung bata, notify nyo na lang yung teacher na may chickenpox sila, pero make sure na magpatingin din sila sa isang pediatrician or a family physician para ma-document natin yung sakit nila. Na paano ba ginagamot ang isang pasyente na may chickenpox? Okay, usually antiviral din naman to. Though may kamahalan ang antiviral medication like your acyclovir or valcyclovir, relatively it will help you, okay, lessen yung viral load kapag nagkaroon ka ng chickenpox. Sa matanda, same din po ba? Yes, same din po. Antivirals din ito. Pero usually nagre-resolve naman siya kusa kung masyadong namamahalan. Supportive treatment can be of good help. Pero kung gusto mo na maging mas shorten yung duration or at the same time yung lessen yung viral occurrence, okay, na maging dormant, mag-provide tayo ng antivirals like your acyclovir, okay, valcyclovir, famciclovir, okay? So, maliban dyan, ano ba yung napapansin nyo? Makati siya, so you provide antihistamines if necessary. Painful din siya kapag, let's say, yung shingles pinakamalala kasi it's neuropathic pain, so best you provide either pregabalin, okay, as needed for the pain. Now, yung mga yon na binabanggit ko, those are prescription-based medications. Pag sinabing prescription-based medication or RX meds, seek a doctor for you to get prescription. Okay? Kailangan bang kamutin? Kailangan bang putukin lahat ng lesions? No. Just apply warm compress and let the lesions, okay, subside on their own. Okay? Maging scab sila. After nung scab, wag mong lilikabin. Hayaan mong gumaling yung mga sugat.
meron bang possibility na hindi mawala yung mga scab or magkaroon ng permanent na pigmentation, pangingitim sa balat? Well, possibilities, it can happen, lalo na kung, let's say, sensitive yung skin, pero you can have consult with your dermatologist to help you, okay, have a recovery on your skin, kung paano malesen yung scars after having rashes for herpes zoster, no? Tapos, ano to, ang pinakamahalaga pag nakuha mo yung unang ano to, kapag nagkaroon siya ng sakit ng lesions for the next 72 hours, dun ta dapat magbibigay ng antivirals. Pero if beyond that, usually wala na siyang full effect unless matanda siya, unless yung lesions niya ay nasa muka, okay, unless nagkakaroon pa rin siya ng mga putlig-butlig na lesions na bago. Okay, pwede ka pa magbigay. Now, kapag nag-dry na at naging hindi na siya nagtutubig, pwede mo na siyang magpa-check up ulit para ma-clear siya ng doktor bago siya pabalikin sa eskwelahan or sa trabaho. Okay? So, shingles din, ang kwan lang natin dyan, medyo matagal ang turnaround kapag neuropathic pain. Okay? Yung kirot niya pwedeng magtagal hanggang buwan. So, kailangan ipaintindi ng doktor sa pasyente na nagkakaroon ng shingles or herpes zoster na marahil medyo mas matagal ang recovery phase nito, lalo na kung ang concern nyo ay pain. Okay? Or parang pangongoriente na pakiramdam kung saan meron yung sugat. Kasi, yun nga, may possibility na nagkaroon ng direct damage sa nerves, sa area kung saan nag-recur yung virus, okay? And kailangan medyo mas matagal ang supportive treatment natin. Okay? So kay tatay, nag-provide kami, sa picture niya, yan. Si tatay, nag-provide kami ng antivirals, okay, acyclovir, 800 milligrams, tapos yan, for at least 7 days, no? Yung dosage niya, well, nilagay na namin sa prescription, hindi ko na ilalagay yun. Tapos, nag-provide din kami ng pain relief with the help of pregabalin. Advised applying warm compress. Huwag muna siyang pumasok sa trabaho. Mag-follow up siya after 1 week sa amin sa clinic to check if nagkaroon na ng resolution yung mga lesions. Okay? So, hanggang doon lang yung video ko ngayon. Medyo brief lang tayo. Sorry, pre-recorded tayo. Ito ba yung video ko? Ito yung camera ko, no? Kala ko yun. Okay. Pre-recorded tayo ngayon and see you all in the next video. Ayaw nga pala. From time to time, magkakaroon ako ng mga ganitong short skits lang na video para at least may content tayo. And please do like, share, and subscribe. As well as for our community, you join the One Community Discord. Okay, and follow my co-creators or fellow content creators rather in the One Community Discord page. Okay? Maraming salamat sa mga nanonood at nagsusubaybay sa amin. And please continue to support Filipino content creators. It's been Doc Chris, the Scrubby MD, and see you on the next video. Bye, guys.